sa ating lahat. Sa darating pong Lunes, magsisimula po ang proceedings ng House Committee on Justice. So nandito po kaming dalawa ni Congressman Chua bilang bahagi po ng committee ito. Si Kong Joel po ay Vice Chairperson ng House Committee on Justice. Siya din po yung Chair ng House Committee on Good Government. Ako po yung Chair ng House Committee on Public Accounts. So handa po ang buong komite na dinggin po yung pong dalawang tanong, sufficiency in form and sufficiency in substance, nung pong dalawang impeachment complaints na ifinailaban po kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So magsisimula po yung pagdinig sa darating pang Lunes alas 10 ng umaga. So antabayanan po namin yung pong paglalahad ng pong mga complainants ng lahat ng kanila pong magiging batayan dito po sa pagsasampa ng kaso laban kay Pangulong Marcos. No? So yun po yung una. Pangalawa, patungkol po doon sa Supreme Court decision relating to the impeachment of Vice President Sara Duterte, katulad po ng binabanggit ng amin pong Speaker Faustino Boji D. III, ginagalang po namin ang desisyon ng Korte Suprema sa usapin po na ito, pero linilinaw din po namin na pagdating po ng February 6, handa po ang Kongreso na tanggapin at dinggin ang lahat po ng mga bagong mga complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Mahalaga din po maglinaw tayo doon sa ilang bahagi ng desisyon po ng Korte Suprema. Umatas po yung Korte Suprema doon po sa restrictive due process requirements po nila sa original decision po nila kung saan re-require po nila noon na bigyan ng pagkakataon ang mga respondent, impeachable officers na sumagot at magkaroon po ng kopya ng mga ebidensya. Wala na po ito ngayon sa resolution po ng motion for reconsideration. Ang requirement na lang po ng Korte Suprema ay una, lahat po ng mga House members na sasali sa isang impeachment complaint under the express route ay dapat may kopya ng draft impeachment complaint at lahat po ng mga kalakip na ebidensya. Pangalawa, kailangan po lahat ng mga miyembro na kasama doon sa plenary deliberations, nito pong impeachment complaint po na ito undertaken through the express route, ay dapat may kopya rin po ng mga articles of impeachment at yung pong kanila pong kalakip pong mga ebidensya. So, ayan na po yung dinulo nito pong paglilinaw po ng Korte Suprema sa ilalim po ng motion for reconsideration po na ito. Pero iginigit po ng Kongreso na ang meron pong exclusive power sa impeachment initiation ay hindi po ang Korte Suprema, kundi ang House of Representatives po mismo sa ilalim ng 1987 Constitution. So despite the motion for reconsideration, we will insist on it. We will implement the exclusive power of the House. Irrespective of whoever it is, whether it is the President, whether it is the Vice President, whichever impeachable officer it is. No? And syempre, we take exceptions to several notes that had been stated in the resolution itself. As though yung pong impeachment proceedings na po ay pwedeng gamitin to silence critics. I think it is very important to make the point that impeachable officers are not critics. These are high public officials that know very well that they are impeachable officers that can be subjected to impeachment. So ibig sabihin, hindi po ito ordinaryong mamamayan. They are at the highest levels of power. And more importantly, Congress has the clear mandate to basically make them accountable. So, yun po, we will proceed with our mandate in the impeachment proceedings against the President, and in the event that new impeachment cases will be filed against the Vice President, the Congress is ready to receive and act on all of these cases moving forward. If Kong, good morning. Yes. Siguro dadagdagan ko na lamang po yung mga sinabi po ni Congressman Terry doon. Bagamat kami po ay tatalima sa kautusan ng Korte Suprema at ito po ay aming ginagalang, pero hindi ibig sabihin po nito kami po ay sumasang-ayon. Dahil kung makikita po ninyo sa kanilang mga naging desisyon, nung una at sa pangalawa, ay meron pong mga pagkakaiba. Kagaya po nung una, nire-recognize sila. Halimbawa na lang po kung paano i-interpret yung session day. Nung doon po sa una, nire-recognize nila na ito at sinasabi nila ito ay hindi kagaya ng calendar day.
Pero dito po sa kanilang pangalawang desisyon, sinasabi nila na dapat it should be interpreted as calendar day. So ano po ang pagkakaiba ng dalawang yun? Magkaiba po talaga yung session day ng Kongreso. Dahil sa Kongreso po, halimbawa po, meron po kaming session ngayon, Lunes. Tapos hindi po natapos, ni-recess namin, hindi po namin in-adjourn. Ito po ay tinuloy namin the following day. One session day lamang po yun. Pero dito po at yun po ay naging naging kultura na ng Kongreso, maski dati pa. So, pero ngayon po, lumalabas po, for purposes of impeachment, gumawa po sila ng sarili nilang definition pagdating po dito sa calendar day. At hindi ko rin po masisisi, hindi rin po namin masisisi kung bakit yung iba pong mga legal luminaries at ang ating pong Senate President, si Senate President Tito Soto, ay sinasabi na nagkakaroon ng judicial overreach. Dahil nga po, ito po ay sa kanilang interpretasyon at sa akin pong tingin ay ini-interpret po nila ng iba yung rules. Dahil rules na po ng House ang tinatamaan po dito. Pangalawa po, kung titignan po ninyo, maski po sa ating saligang batas, maliwanag po yung word na initiate. So dati po, pag sinabi pong initiate, ibig sabihin filing at House action. So when you say House action, dalawa lang po to. It's either you refer it to the Committee on Justice or by a 1/3 vote ng Kongreso sa plenary. Pero ngayon po, nagkaroon na po ng word na deemed initiated dito po sa latest ruling. So with that, parang sinasabi nila pag hindi na-actionan ng House within the 10 session day, nabase rin po sa interpretation nila na session day, ibig sabihin po nun, deemed initiated na agad. Therefore, papatak na yung 1-year bar rule. So with that, nagkakaroon po ng konting diskusyon kung kinakailangan ba ay o matatamaan pa, maapektuhan ba yung House rules. So, in fact, sinasabi nga po ni Senate President na sa ngayon, siya ay, dahil sa mga nangyayaring pagbabagong to, mukhang siya ay open na sa pagbabago ng ating saligang batas. Alam po ninyo, ang sa akin lamang po, ito pong impeachment process, dapat po ay simple, malinaw, at madaling intindihin ng ating mga kababayan. Dahil ito lamang po ang paraan para mapanagot po yung mga nasa taas. Dahil kung ito po ay gagawin po natin komplikado, ito po ay magiging pahirap, lalong-lalo na sa mga impeachable officers. Siguro, bago ibukas yung hapag sa mga tanong, very important din ho, siguro, total parang very concerned, no? Yung pong Korte Suprema, sa usapin po ng timelines. Ang sinasabi po nila, impeachment should be an expeditious process, no? Ibig sabihin, mabilis, no? But we'd also like to bring the question back to the Supreme Court today. Isa po doon sa mga very clear self-executing provisions ng 1987 Constitution ay dapat ang mga kaso ng Korte Suprema ay nare-resolve within 24 months from the last submission of a brief, a memoranda, or similar documents. Very important for the Supreme Court to also respond. Nagagawa ba nila ito? Kasi I'm quite certain there are several very high public interest cases. Like yung pong non-contact apprehension case. It has been pending with the Supreme Court for the longest time. It has not yet been resolved. So ibig sabihin, to stick it to Congress, that impeachment is a matter. I think they should look at themselves as well on whether or not they're able to comply with this particular 24-month period to resolve cases within their court. Sige, can you give us an idea kung paano go-proceed yung hearing ng Committee on Justice? Halimbawa doon sa first impeachment case against BBM. Kaharap doon yung abogado na nag-file ng case at yung abogado yung nag-endorse. Well, una po muna, siyempre, re-resolve po muna kung may sufficient inform and substance. Yung po muna yung pinaka-basic dyan. So, once na-determine po na meron pong form at saka substance, i-require po sila na sumagot. And then, isa-set na po yung hearing. Ganun lang po yung kasimple. Balikan ko lang, Kong, yung pong decision ng Korte Suprema. If Congress disagrees with the interpretation of the Court, what lawful tools remain for asserting po yung legislative authority on the matter?
I think tuloy lang naman ho yung pagpapatupad noong pong rules of impeachment ng Kongreso. So we will have to look at the impeachment rules again. But not because the Supreme Court told us to do it. No? But ano pa ho ba yung mga pwedeng maidagdag para talaga hong sumalubong doon sa mga ilang mga demands relating to due process. No? Pero it is ultimately Congress that will get to decide it. No one else. No? So we will implement it in the President's impeachment proceeding, and in a future Vice President impeachment proceeding, we will still implement it. No? So, ibig sabihin, yung optionality na binibigay po ng Korte Suprema, mis nasabi sila ron na parang ito yung mga proposals namin sa inyo, pwede niyo po itong gawin, pero hindi niyo ito kailangang sundin. So, this will of course be considered moving forward, particularly pag ang pinag-usapan na ho natin yung express route going to the Senate. No? Kasi, ang totoo naman po, ito pong the President's impeachment by next week, ito po yung first mode, which is basically just referral to the House Committee on Justice. Irrelevant po yung Supreme Court decision dito po sa bagay po na ito. No? So, katulad na binanggit po niya Congressman Joel kanina, yun nga, on the first day, there will be a determination of sufficiency in form. So kung tama ho ba yung pong pagkakalatag, pagkakasubmit nito pong mga impeachment complaints po na ito. Parang yung first complaint, sabi na marami, insufficient in form. Kasi ilang pahina lang yun, parang walang attached na evidence. Ganun. Wala pa po kasi kaming kopya, so titingnan po natin. Pero actually, yung sufficiency in form, madali lang naman po yun dahil titingnan mo lang naman kung verified. Tapos kung may endorsement ng congressman. So siguro mas magkakatalo-talo dyan dun sa sa substance Kung papasok po yung kanilang mga allegation based doon sa grounds na nakasaad po sa ating saligang batas para po maging impeachable para maging grounds for impeachment yung official. Pero pwede naman natin pag-usapan, I think to a certain extent, yung pong ilang bahagi doon sa allegations, no? Nung pong first impeachment complaint, yung inuna ho nila doon, yung pong arrest ni former President Rodrigo Duterte and pagdadala po sa kanya sa The Hague to face trial under the International Criminal Court. I think kailangan natin maglinaw po roon na ang ginawa po ng executive ay pag-implement po ng isang tratado sa pagitan ng Pilipinas at ng Interpol. So basically, ito po ay pagsunod doon sa kanya pong trabaho at mandato at prerogatives bilang bahagi po ng ehekutibo. So tingin ko wala akong impeachable offense sa ganyan pong bagay. It does not rise to what? A culpable violation of the Constitution. It does not rise to a betrayal of public trust. Kasi nga ho, pag-implement po ito na aktual na tratado ng Interpol at ng Pilipinas. Pangalawa, binabanggit po yung unprogrammed appropriations. You have to be very clear that unprogrammed appropriations have been in the budget since 1989. 2 years after the 1987 Constitution, 3 years after EDSA. So, ibig sabihin, unprogrammed appropriations itself, I don't think the Supreme Court had ever stated that this is an unconstitutional provision in the national budget. No? So, I don't know how it would rise to a betrayal of public trust or a culpable violation of the Constitution. So we will leave it to the complainants to make their case by next week. Meron pa yatang drug addiction doon. Dadagdagan ko lang po yung sinabi ni Congressman Terry Redon. Pagdating po sa una, tayo po ay, ito po kasing Interpol na kung saan tayo po ay signatory dito. Ito rin po yung ginagamit natin pag meron din tayong hinahabol sa ibang bansa. Kaya tama po si Congressman Terry na ito po ay pagsunod lamang sa warrant na inilabas, hindi naman po ng korte dito sa atin. Bagkus korte po, international court po yung naglabas po yan, hindi naman po ang bansa natin. Pagdating naman dun po sa unprogram, I think ang kino-question nila dun ay hindi pagbito. Yung hindi daw pagbito ng presidente. Ang pagbito po ay prerogative po yan ng presidente. Hindi po natin dapat i-impose kung ano ang ibibito niya at kung ano ang hindi niya ibibito. At hindi naman po masama kung may mga items siya na hindi binito na sa tingin po ng iba, dapat ay ibito. So ano yung likelihood madalyang itong first impeachment complaint? Dalawa pa lang naman po yung diniscuss ni Congressman Terry. Meron pa po iba to. Kung hindi dahil sa sinabi ni Senate President Soto yung idea ng charter change para once and for all masettle yung issue na ito, ano yung chance na
maisakatuparan ito, or will it be too risky at this point to implement yung ganitong idea? Apo. Alam po ninyo, yung konstitusyon po natin, more than 30 years na, almost 40 years na eh. 1987 pa po ito at marami na rin po nangyari. Marami rin po tayong nakita na medyo kakulangan o hindi pagkakatugma-tugma. Isa na lang po dyan yung pagboto po ng House sa joint or separate. Naging usapin po yan. So marami po nakikita po natin. Pangalawa, nakita rin po natin yung isang issue po dyan, yung anti-dynasty. So, at ngayon po, ito po yung sa akin pong pananaw, dinagdagan nila yung grounds for para mag-initiate po. So, dito po sa panibagong nagdagdag po sila ng deemed initiated. So, sa akin pong pananaw, po pwede po itong baka napapanahon na rin para ito ay silipin. So, not in particular lamang dito sa impeachment, bagkus pati rin po sa ibang provision. By next week po, magtatapos yung 1-year bar rule dun sa impeachment case ng pangalawang Pangulo. Ang Pangulo po ay patuloy na naninindigan at parang inilalayo yung sarili niya sa usapin. And rightly so. Pero yung ganitong postura, meron po ba itong impact, lalo na dun sa mga administration allies sa Kongreso, for instance? Para nang sa ganon, kung sakaling maisakatuparan yung second impeachment ay makapag-generate din ito ng support kagaya ng unang impeachment case na sinampalaban sa pangalawang Pangulo. Well, again, ang impeachment po ay sole prerogative ng legislature. No? So, like what you had stated, rightfully so, dapat hindi po kasama yung pong executive po rito. And again, yung pong impeachment proceedings will always be based on facts. It will be based on evidence, and decisions relating to the impeachment will be based on the conscience of every House member. Hindi ba? So, irrelevant po kung ano ho yung instructions or views ng executive po sa bagay na ito. Kasi ultimately, ang pag-usapan po, for example, sa anumang mga impeachment proceedings, ano po ba yung batayan? Culpable violation of the Constitution ba yan? Betrayal of public trust ba yan? At yung pong mga facts at ebidensya na maipapakita po sa bagay po na ito. No? So, in a refiling of a Vice President impeachment case, I don't think the facts have changed from last year. We're still going to be talking about the use of confidential funds and yung pong death threats against the President, the First Lady, and the former House Speaker. No? Hindi lang ako sigurado kung may mga additional basis for an impeachment for this year, pero I think yung first two na naging batayan po nung nakaraan will be the same initial basis for the next impeachment against the Vice President. Kung mahigit isang taon po simula nang lumabas yung issue nila Mary Grace Piatos, etc. At yung mga aligasyon hinggil dun sa katiwalian na di umano ay nakomit ng pangalawang Pangulo. And yet, dahil dun sa desisyon ng Korte Suprema, nabinbin, nabalang yung usapin. Sa tingin po ba ninyo, not to preempt po yung inyong magiging tindig sa usapin na ito, kung ang pag-uusapan po, itong mekanismo kung saan papanagutin natin yung mga matataas na halal na opisyal ng pamahalaan para sa isang impeachment process, sa tingin po ba ninyo, para lamang dun sa konteksto po na yon, warranted po ba yung filing ng second impeachment case laban sa pangalawang Pangulo? Alam po ninyo, yung naging desisyon po ng Korte Suprema, hindi naman po nila dinesisyonan yung substansya ng impeachment complaint. Ang pinag-usapan po dito ay yung sheer technicality. So, pagdating sa sustansya, wala naman po silang minention dito. Kaya maganda rin at very interesting din dahil hanggang ngayon, hindi pa rin po nare-resolba itong laman ng impeachment complaint. Siguro dadagdagan ko lang yung binanggit kanina ni Congressman Terry Ridon. No? Alam po ninyo, sa una, na, marami naman pong pagkakataon na kung makikita po ninyo, yung impeachment complaint ay final. Nung una, walang suporta. Pero nung ito po ay nailatag, nung ito po ay nakita na yung substance, nagkakaroon po ng suporta. Halimbawa po, nung panahon po dati, ng former president era po, siya po yung president, kontrolado po nila yung House, pero nung nakita po na mukhang meron pong substansya, ito po ay naisampa sa Senado. Nung una pong isinampa yung impeachment complaint ni dating Chief Justice Renato Corona, nung una po wala po itong suporta sa mga senador. Pero nakita po natin ay nung nag-progress po yung trial, nag-iba po yung mga pulso at mga boto ng senador. So, tama po yung sinasabi kanina ni Congressman Terry doon, ito po ay magiging base po sa konsyensya. So what you're saying is,
yung impeachment complaint against VP Sara can still be refiled even as is, gano'n? Walang pagbabago sana. O pwede hong i-file as is po yun, sa totoo lang. Kasi wala naman hong debate doon sa form eh. Wala hong debate doon po sa substansya. Nito pong impeachment case po na finalaban sa kanya. Ang pinagdebatihan lang naman po sa Kongreso kung barred ba yung pong tinransmit to the Senate na fourth impeachment complaint. So, I think even as filed, we just have to, look at how the process will be this time. Kung will it go to the House Committee on Justice or will they have the one-third House members support to do the express route to the Senate. Okay, let's open the floor to questions. Sige. Good morning po. Herlene Delgado from ABS-CBN News. Kay Kong Ted, since nakapag-express na ng stance si Kong Chua kanina, do you support yung sinabi ni SP Soto na this is time, he would support yung constitutional amendment? Do you think this would fly in both houses of in lower and upper chamber at this point in time? And if yes, Kong, won't you think this would open a can of worms or maybe the danger of tinkering with the political provisions, especially with the upcoming 2028 elections? Well, I will support him only insofar as yung lament niya relating to the overreach of the judiciary into the legislature and to other branches of government. No? Only as to that. So, if we will talk about charity change only as to that, no problem. Pero totoo naman po, there are many other ways to make the judiciary actually accountable. No? So again, it is not just the President, the Vice President, Ombudsman, and constitutional officers that are subject to impeachment. Members of the Supreme Court can be subjected to impeachment proceedings. Yun yung una. Secondly, even if they actually enjoy judicial autonomy, I think Congress continues to possess powers to basically check particular expenditures of judiciary, particularly their use of the Judicial Development Fund. So I think that is something that Congress can undertake as part of the checks and balances of Congress to the judiciary.